Hi, salamat sa patuloy na pagsuporta sa ating channel. Ang asawa kong tinitingala ng lahat. Ating subaybayan ang buhay ni Daryl Darby. Kabanata 4426. Isang nakabibinging sigaw ng dragon. Ang nag-echo sa skybreak ang axe. Mabilis itong sinundan ng isang ray ng gintong liwanag na sumabog at sumugod papunta sa direksyon ni Yuda. Gumalaw ang gintong liwanag na para bang hahatiin nito sa dalawa. Ang langit at lupa, masyado itong nakakatakot para sa paningin ng kahit na sino. Napaka-interesante ng isang ito. Kumislap ang paningin ni Yuda nang maramdaman niya ang lakas ng gintong liwanag. Nanatili siyang hindi naapektuhan habang nagpapakita ng ngiti sa kanyang bibig. Sinundan ito ng paggamit ni Yuda ng enerhiya mula sa kanyang fiend na kaluluwa habang itinataas ang kanan niyang kamay para gumawa ng isang shield sa kanyang harapan, na puno ng kulay dugong mga simbolo. Ang shield na ito na nagbigay ng takot sa sinumang makakakita rito. Nagpakita ng lamat ang shield na ginawa ni Yuda ng tamaan ito ng gintong liwanag ni Dax, pero hindi pa rin ito nabasag. Napakaliit na bagay lang ito para sa pagkatao ng isang katulad ni Yuda. Malinaw para sa kahit na sinong nasalag ng protective shield ang buong puwersa na nilabas ng gintong liwanag. Kaya hindi nito nagawang masaktan si Yuda. Napabuntong hininga naman ang lahat, maging sina Dax at Chester sa kanilang nakita. Masyadong ang nakakatakot ang fiend martyr na iyon. Hindi siya nagawang masaktan maging ng skybreak ang axe ni Dax. Ito na ba ang pinakamalakas na grand weapon sa buong sangkatauhan? Tahimik na tumingin si Yuda kay Dax habang nagpapakita ito ng isang nanlalakong ngiti. Mukha itong nakakatakot, pero mukhang mas nakakatakot lang itong tingnan kaysa sa kaya nitong gawin. Sige, tapos ka na sa iyong pag-atake. Ako naman. Ngayon, nang lumabas ang huling salita sa ere, agad na lumipad si Yuda para atakihin ng malakas si Dax. Napakabilis. Agad na pumulupot ang puso ni Dax. Nang maramdaman nito ang bilis ni Yuda, hindi na siya nakapag-react pa. Sa tamang oras, wala na siyang nagawa kundi itaas ang skybreakang axe para salagin ang pag-atakeng iyon. At pagkatapos ay direktang tumama ang pag-atake ni Yuda sa axe. Nakaramdam naman si Dax ng isang nakakatakot na wave ng enerhiya sa ere nang tamaan siya nito. Sumirit ang dugo sa kanyang bibig habang tumatalsak ang kanyang katawan sa layong 100 metro patalikod. Matapos niyang gumawa ng isang mababang ingay, malakas na bumagsak ang kanyang katawan sa lupa. Nabalot ito ng dugo habang unti-unting nawawala ang kanyang aura. Kahit na hindi siya namatay, naubos naman na ang lakas ni Dax na lumaban sa kahit na sino. Bumagsak ang mukha ni Dax habang nagugulat na tumititig ang kanyang mga mata kay Yuda. Kakaiba nga talaga ang isang ito. Ito na ba talaga ang lakas ng isang fiend martyr? Nagawa niya itong pabagsakin sa loob ng isang pag-atake. Napabuntong hininga rito ang lahat. Sapat na ang lakas ni Dax para maituring bilang isa sa pinakamalakas na nilalang sa buong 9 mainlands. Maliban pa rito ang pagkakaroon niya ng skybreak ang axe, pero hindi man lang niya nagawang tanggapin ang kahit na isang pag-atake na nagmula kay Yuda. Habang nasa gitna ng kanyang pagkagulat, agad na nagising sa katotohanan ng ilang mga miyembro ng pamilya Carter. Dito na sila sumugod para tulungan si Dax. Arrogant namang ngumisi si Yuda habang sinasabi na, ito lang ba ang kaya mo, pero nagawa mo nang umarte ng ganyan. Masyado mong overestimate ang sarili mo. Tumitig ng husto si Yuda kay Chester habang sinasabi na, mayroon pa ba sa inyo na gustong pumihil sa akin? Iyan nyo bago pa mahuli ang lahat. Kung hindi ay manahimik na lang kayo riyan sa mga pwesto ninyo habang pinapanood nyo akong gawin ang anumang gustuhin ko. Naglagablab sa tindi ng galit at pagkagulat na kanilang naramdaman ang mga miyembro ng pamilya Carter. Dito na huminga ng malalim si Chester bago ito umabant at tumitig kay Yuda habang sinasabi na, hindi kailanman ipinagpalit ng mga miyembro ng pamilya Carter ang hustisya para lang mabuhay. Kaya,
Kinakailangan mo munang dumaan sa akin kung gusto mo talaga kaming pabagsakin. Boss, habang naririnig ang mga salitang iyon sa gitna ng ere, isang napakalakas na aura ang sumabog sa katawan ni Chester. Sinabayan ito ng pagkabuo ng isang mahabang espada sa kanyang mga kamay. Mabilis na parang naging bakal ang determinadong itsura ni Chester, pero sa totoo lang ay kumakabog na ng husto ang kanyang dibdib. Alam niya na masyadong malakas ang Fiend Martyr, pero hinding-hindi magpapatinag ang mga miyembro ng pamilya Carter ng ganoon-ganoon na lang. Huminga ng malalim si Chester habang tinatawag ang mga tao sa kanyang paligid. Walang pakialam sa mga Bound Iris ang mga Fiend na ito. Kaya nila nagawang magpakita sa harapan natin ngayon. Ano na ang dapat nating gawin? Habang maririnig ang mga salitang ito, sa ere, nagpalitan ng tingin ang mga miyembro ng pamilya Carter bago ito. Iisang tumawag ng, lalaban tayo, hanggang sa ating kamatayan. Magaling kung ganoon. Umangat ng husto ang dugo ni Chester sa tindi ng pasyon na kanyang nararamdaman habang napapalyan at tumatawa sa kanyang pwesto. Matagal-tagal na rin akong hinad nakakapagbanat ng buto. Kunin natin ang pagkakataong ito para pabagsakin ang mga Fiend na ito. Kabanata 4427. Habang nagsasalita, umangat ng husto ang dibdib ni Chester habang sumusugod papunta sa direksyon ni Yuda. Sugod, kasabay nito ang pagsigaw ng mga miyembro ng pamilya Carter habang nagsisimula ang isang napakatinding laban sa pagitan ng mga miyembro ng pamilya Carter at ng mga Fiend na pinamumunuan ni Yuda. Alam ng mga miyembro ng pamilya Carter na masyadong malakas ang mga Fiend, kaya hinding-hindi nila ito magagawang tapatan. Pero wala pa rin silang magagawa dahil hindi na nila maiiwasan pa ang labang ito. Wala nang mapupuntahan pa ang mga miyembro ng pamilya Carter. Nagawang lumaban ng mga walang kwentang nilalang na ito sa atin. Naiinis na ngumiti si Yuda habang sinasabi na gawin niyo na ang lahat ng gusto ninyo. Walang kahit na sinong miyembro ng pamilya Carter ang magtatagumpay ngayong araw. Dito na ginamit ni Yuda ang enerhiya mula sa kanyang Fiend Soul habang itinataas ang kanyang mga kamay. Boss! At pagkatapos ay agad na nagpakita ang isang kulay dugong liwanag. Naglabas ito ng isang nakakatakot na enerhiya habang sumusugod papunta sa direksyon ni Chester. Hindi naman nagdalawang isip si Chester nang gamitin niya ang grafting technique na kanyang natutunan sa Eternal Life Pala Sect. Inilagay niya ang teknik na ito sa kanyang espada ng walang pag-aalinlangan nang makita niya ang kulay dugong liwanag. Inubos nito ang lahat ng internal energy sa kanyang katawan. Isang ray ng liwanag ang biglang tumama sa espada ni Chester bago gumawa ng isang nakabibinging tunog na nakapagpatalsa kay Chester sa layong higit sa 100 metro habang gumagawa ito ng isang mababang ingay. Pero hindi pa rin dito natinag ang kulay dugong liwanag. Tumama ito sa lupa bago gumawa ng biyak na may lapad na 10 metro na lumunok sa mga nakatayong miyembro ng pamilya Carter sa ibabaw nito. Nahulog ang mga ito sa kawalan bago mag-collapse sa sarili nilang mga dugo habang sumisigaw ng malakas. Pinigilan ni Chester ang galit sa kanyang dibdib habang gigil na kumikislap ang kanyang mga mata. Kay Yuda, masyadong malakas ang Fiend Martyr na iyon, hinding-hindi niya ito magagawang labanan. Hindi na napigilan pa ng mga nanunood sa babang mga tao maging nina Ivan at ng kanyang mga kasama ang kanilang pagkagulat nang makita nila ito. Hindi na rin naitago pa ni Yuda ang nagpapadalos-dalos niyang tuwa habang kalmadong sinasabi na, ano, gusto niyo pa rin bang lumaban? Walang magandang may dudulot sa inyo ang paglaban sa lahi ng mga Fiend, kaya sumuko na kayo. Pero mas tumigas pa sa mga sandaling ito ang tingin ni Chester habang nagngingit-ngit ang kanyang ngipin at sinasabing, bakit parang tuwang-tuwa ka na ngayon? Hindi kailanman susuko ang mga miyembro ng pamilya Carter sa kampa ng kasamaan. Hinding-hindi ko hahayaang gawin mo ang gusto mo hanggat humihinga ako sa mundong ito. Dito na niya hinawakan ng maigi
ang kanyang espada bago muling sumugod papunta sa direksyon ni Yuda. Hayaan niyo po akong tumulong sa inyo, Amal. Hindi naman nagdalawang isip na tumulong ang nakikipaglaban sa babang sinil bago ito sumigaw at lumipad sa ere para tulungan si Chester na makipaglaban kay Yuda. Ilang taon na ring nagpapalakas si Neil, at ang kanyang kakayahan ay maituturing na rin bilang isa sa pinakamalakas sa Nine Mainlands. Nagsama ang mag-amang ito sa paglaban sa akin. Napaka-interesante na talaga ng mga nangyayari sa paligid. Wala namang naging pakialam dito si Yuda at sa halip ay kumislap pa ang kanyang mga mata. Sa sobrang pagkasabik, hindi siya mahihirapang manalo sa labang ito. Ngumisi si Yuda habang sumasabog ang enerhiya mula sa fin niyang kaluluwa na bumuo ng isang kulay. Dugong liwanag nang simulan niya ang pakikipaglaban sa mag-amang sina Chester at Neil. Perpekto namang nagkaysa sina Chester at Neil pero hindi pa rin nila nagawang pabagsakin si Yuda kahit na ano pa ang kanilang gawin. At sa halip ay mas lumalakas pa ito sa bawat segundong lumilipas. Kuya Chester, Neil, mag-iingat kayo riyan. Hindi naiwasang isiga ng mga taong nanunood sa ibaba. Masyado nang malakas si Yuda kaya hindi pa rin ito mapapantayan maging nang pinagsamang lakas ni na Chester at Neil. Susuko na ako kung ako sa iyo. Malinaw namang wala kayong panama sa akin. Nanlalamig ng ngisi ni Yuda. Dito na siya umilag sa pag-atake ni Chester bago itaas ang kanyang kamay para atakihin si Neil. Naging kasing bilis ng kidlat ang ginawa niyang pag-atake. Mag-iingat ka, Neil. Nagugulat na isinigaw ni Chester. Mabilis siyang umabanti para tulungan ang kanyang anak pero huli na ang lahat para sa kanya. Napapidyo hininga naman si Neil sa kanyang nakita. Masyadong naging mabilis ang pag-atakeng iyon kaya hindi niya ito magagawang ilagan. Wala na siyang magagawa kundi gamitin ang buo niyang lakas para gumawa ng isang protective shield na sesalag sa pag-atakeng iyon. Kabanata 4428. Agad na tumama ang puwersa sa kabubuo-buo pa lang na protective shield na siyang ikinabasag nito. Napaatras ang katawan ni Neil habang sumisirit ang sariwang dugo mula sa kanyang bibig. Dito na siya nahulog mula sa ere. Pagkatapos niyang mapabagsak si Neil, muling nagbigay ng atake si Yuda papunta sa direksyon ni Chester. Malakas kayong dalawa pero wala pa rin kayong panama sa akin. Naging arrogant ang tono ni Yuda sa pagsasalita habang nagpapakita ng nangaasar na mukha. Agad na nagpanik si Chester nang makita niyang masaktan ang kanyang anak at hindi niya nagawang ilagan ang pag-atake ni Yuda sa tamang oras. Wala na siyang nagawa kundi harapin ito ng buong lakas, at pagkatapos ay bayolenteng tumama ang mga palad ng dalawa sa isa't isa. Nakaramdam si Chester ng napakatinding lakas na tumama sa kanyang katawan bago tumalsik ng 100 metro patalilkod ang kanyang katawan na parang isang ligaw na saranggola, at pagkatapos ay malakas na bumagsak ang kanyang katawan sa lupa. Sumirit ang dugo sa bibig ni Chester habang bumabagsak ang kanyang katawan. Dito na naparalisa ang kanyang kaluluwa habang kumakalat sa buo niyang katawan ang magulo niyang internal energy. Kuya Chester, Master Wilson, sigaw ng lahat kabilang na sina Dax at ang kanyang mga kasama sa sobrang gulat. Sinubukan nilang sumugod para tulungan si Chester, pero agad silang napaatras ng mga fiend na sundalo. Kaya hindi na sila nakagalaw pa sa kanilang pwesto. Dito na nagpakita ng nakamamatay na pagkislap ang tingin ni Dax. Gumawa siya ng isang wala sa sariling sigaw. Habang hawak-hawak ang kanyang sky-breaking axe, dito na siya nakipaglaban sa mga sundalo ng fiend sa kanyang paligid. Sumigaw din dito maging ang mga miyembro ng pamilya Carter habang nakikipaglaban ng buong lakas sa mga natitirang mga sundalo ng fiend. Nasugatan ng malubha ni Yuda si Dax kaya limitado na ang mga bagay na kanyang magagawa kahit na nasa kanya ang sky-breaking axe. Walang kahit na anong panama ang pamilya Carter sa mga sundalo ng fiend kahit na nagmukhang malakas ang mga ito. Sa bagay, nagagawang pumantay ng mga fiend na ito sa mga sundalo na
nagmula sa Godly Region. Arg! Kalahating oras ang lumipas bago bumagsak ang halos 1,000 mga miyembro ng pamilya Carter sa sarili nilang mga dugo habang sumisigaw. Nang malakas, naglabas naman ang mga sundalo ng fiend ng isang kulay dugong hamog sa kanilang paligid na parabang mga demonyong umakyat sa daigdig. Masyadong nakamamatay ang bawat hakbang na kanilang ginagawa at masyado ring naging malakas ang kanilang mga depensa kaya walang nagawa ang mga pangkaraniwang espada na walang mahika sa katawan ng mga ito. Para naman kay Yuda, hindi ito nagawang talunin ng kahit na sinong miyembro ng pamilya Carter. Nagpakita si Yuda ng malademonyong itsura sa kanyang mukha dahil sa sunod-sunod nitong pag-atake ay hindi na nakagalaw pa. Paabanti ang mga miyembro ng pamilya Carter bago sila mapatalsik ng nakakatakot sa tinding puwersa na nagmula kay Yuda. Wala pang 5 minuto ang nakalilipas pero naligo na sa sarili nilang mga dugo ang mga miyembro ng pamilya Carter. Nasa ilang daan na lang din ang bilang ng kaninang nasa 10,000 mga miyembro ng pamilya Carter. Hindi nagpakita ng anumang uri ng takot at pagsuko ang mga natirang miyembro ng pamilya Carter habang nagngingit-ngit nilang ipinagpapatuloy ang pakikipaglaban. Alam nila na mamamatay din naman sila sa sandaling sumuko sila sa mga ito. Umalis kayo sa daraanan ko. Nagpakawala si Yuda ng isang napakahinang pag-atake pero agad pa rin itong napatalsik ang ilang mga miyembro ng pamilya Carter patalikod. Habang naglalakad ito papalapit kay Chester ng paisa-isang hakbang, narinig ko na kinakapatid mo raw si Daryl Darby. Nanlalamig ng ngiti ni Yuda. Kung ganoon ay may kalakasan Kane siguro sa lugar na ito. Bibigyan kita ng pagkakataon na sumuko hanggat kaya mo pa. Nagpakita ng panlalamig at pagiging arrogant ang mga mata ni Yuda. Wala na siyang ibang gusto pa kundi patayin si Chester pero napagdesisyonan pa rin niyang buhayin ito para papuntahin sa kanya si Daryl. Tumawa naman ng malakas si Chester habang sumasagot ng sumuko. Hindi ko alam ang kahulugan ng salitang iyan mula noong magsimula ako sa paglilibot dito sa mundo. Patayin mo na lang ako kung gusto mo at bilasan mo na kung gagawin mo na ito. Hindi nagpakita ng kahit na kaunting takot ang mukha ni Chester. Alam niya na hindi siya papatayin ni Yuda dahil gusto nitong papuntahin sa kanya si Daryl kaya hinding-hindi niya hahayaan na makuha ni Yuda ang gusto niya ng ganoon na lang. Kabanata 4,429. Hindi mo alam kung sino ang kinakalaban mo. Nanlamig ang mukha ni Yuda nang hindi na niya mapigilan pa ang kanyang galit. Dito na niya sinipa sa mga binti si Chester nang walang pag-aalinlangan habang sumasabog ang enerhiya ng fiend sa kanyang katawan. Snap! Nakarinig ang lahat ng malutong na tunog mula sa pagkabali ng buto sa kaliwang binti ni Chester matapos itong sip-e ni Yuda. Agad na gumapang ang sakit sa katawan ni Chester kaya agad siyang namawis habang namumula ng husto ang kanyang mga mata. Pero wala pa rin si Vang. Sinabi na kahit anunog mga sandaling iyon. Kuya Chester, Ama, Master Wilson, agad namang napasigaw sa sobrang pagkagulat at galit ang lahat kabilang na si Ivan at ang mga kasama nito. Sinubukan nilang umabanti pero agad silang pinaligiran ng mga fiend kaya wala na silang nagawa noong mga sandaling iyon. Tigasin ka hindi inasahan ni Yuda ang kawalan ng takot ni Chester. Hindi na Niva na itago pa ang kaunting pagkamangha sa kanyang mga mata. Dito na niya iniyuko ang kanyang ulo habang sinasabi na dahil ba ayaw mong gamitin kita laban kay Daryl? Worth it. Basta tingin mo ang lahat ng ito. Nagngingit-ngit namang ngumiti si Chester. Pinigilan niya ang sakit na kanyang nararamdaman habang inaasar ang kanyang kalaban. Hindi, iyon tungkol dyan. Hindi kailanman susuko ang sinumang miyembro ng pamilya Carter sa kasamaan kahit na ito pa ang maging mitya ng pagbagsak namin. Hindi ka rin magiging isang tao kung hindi mo naiintindihan ang ibig sabihin ng mga kaibigan at kapatid. Nanatiling walang takot ang itsura ni Chester noong mga sandaling iyon.
Dito na nanigas ang mukha ni Yuda. Bago nakangising tumango habang sinasabi na, wow, pagkakaibigan, kapatiran at tibay ng samahan. Naantig naman ako sa sinabi mo. Tingnan natin kung hanggang saan aabot ang tibay ng samahang sinasabi mo sa akin. Dito na itinaas ni Yuda ang kanyang paa para baliin ang kanang binti ni Chester, na natili namang walang takot ang pamipikit na si Chester. Kuya Chester, sigaw ni Dax. Agad itong naglabas ng puwersa na nakuha niya sa kawalan para sugurin ang isang grupo ng mga sundalong nakapaligid sa kanya para atakihin si Yuda. Hinawakan niya nang maigi ang kanyang skybreakang axe noong mga sandaling iyon. Sinaktan mo ang Kuya Chester ko. Pagbabayaran mo ang lahat ng ito. Agad na ginamit ni Dax ang kanyang infernal energy na naglabas ng isang ray ng gintong liwanag mula sa palakol na lumipad papunta sa direksyon ni Yuda. Masyadong nakakatakot sa sobrang lakas ang palakol na iyon, pero hindi pa rin ito nagbigay ng banta kay Yuda. Masyado ka talagang tigasin para sa isang katulad mo na tinalo ko kanina. Nanlalamig na tanong ni Yuda, bago itaas ang kanyang mga braso para gumawa ng isang protective shield sa kanyang paligid na samalag sa gintong liwanag. At pagkatapos ay agad na lumipad si Yuda papunta kay Dax na parang isang kidlat bago nito atakihin sa dibdib si Dax. Wham! Walang tigil na sumirit ang dugo sa bibig ni Dax, markang paywan ng tamaan siya ng pag-atakeng iyon. Nabitawan nito ang hawak niyang skybreakang axe. Habang tumatalsak ang kanyang katawan palayo, nagdilim ang kanyang paningin nang bumagsak ang kanyang katawan at tuluyan ng nawalan ng malay. Dax, kumabog ng husto ang dibdib ni Chester. Gusto niya sanang ikeksi Dax, pero kasalukuyang bali ang kaliwa niyang binti, kaya wala na siyang nagawa pa. Hindi na rin napigilan ng kanyang mga kasama ang kanilang galit noong mga sandaling iyon. At pagkatapos ay agad na tumingin si Yuda habang lumalapit kay Chester. Well, mayroon ka pa bang gustong sabihin? Huminga naman ng malalim si Chester habang nanlalamig na sinasabing, hindi kailanman nagtagumpay ang kasamaan. Siguradong pagbabayaran mo ang lahat ng ito. Sige, kung ganoon. Walang awang ngumiti si Yuda habang unti-unti itong nauubusan ng pasensya. Huwag mo akong sisisihin sa gagawin ko sa iyo ngayong ipinagpilitan mo ang walang kwenta mong prinsipyo. Hindi kita papatayin, pero lulumpuhin kita nang hindi ka na makagalaw habang buhay. Mapapakinabangan pa rin naman kita para mapalabas ko si Daryl kahit na bali-bali ang iyong mga buto. Para naman sa iyong mga kasama, hindi ako mag-iiwan ng kahit isang buhay sa kanila. Pinulot ni Yuda ang skybreakang axe sa lupa habang sinasabi ang mga salitang iyon. Dito na niya inasinta ang kanang binti ni Chester para baliin ito. Kuya Chester, tigil. Huwag niyong saktan si Master Wilson. Marami sa mga miyembro ng pamilya Carter ang sumugod paabanti habang nagpapakita ng pumapatay na tingin sa kanilang mga mukha, pero hindi man lang sila tiningnan ni Yuda habang hinahawakan nito ang skybreakang axe na kanyang iwinagayway sa gitna ng ere. Arg! Isang nakabubulag na gintong liwanag ang lumabas mula sa axe na bumalot sa mga miyembro ng pamilya Carter. Bago pa man sila makagalaw, sinundan ito ng sunod-sunod na sigaw habang bumabagsak ang kanilang mga katawan sa sarili nilang mga dugo. Kahit na ito pa lang ang unang beses na gamitin ni Yuda ang skybreakang axe, at hindi niya alam ang tamang paggamit dito, masyado pa rin siyang malakas para gamitin ito ng ganito. Grabe, nagdilim ang mukha ni Chester habang unti-unti na siyang nawawalan ng pag-asa. Sa ganitong paraan bababagsak ang pamilya Carter noong araw na iyon. Kabanata 4430. Kasabay nito ang pagkawala ng pag-asa sa bumabagsak na itsura ni Yvonne, Shannon at ng kanivang mga kasama. Wala pang 100 ang bilang ng mga sundalo ng Fiend na naruroon, pero masyado na itong nakakatakot na sinamahan pa ng isang Fiend Martyr na nagtanggal sa pag-asa nilang manalo. Ito na iyon. Dito na nagtatapos ang kasaysayan ng mga miyembro ng pamilya Carter. Nandito na kami, Kuya Chester.
Agad silang nakarinig ng isang pagsigaw mula sa kalangitan ng mawalan na ng pag-asa ang lahat. Naging malinaw at masigla ang boses, na iyon na hindi makukwestiyon ng kahit na sino. Agad na nabuhayan ng loob ang lahat, kabilang na si Chester at ang mga natitirang miyembro ng pamilya. Carter, kumabog ng husto ang kanilang mga dibdib sa sobrang pagkasabik habang tumitingin sa malayo. Dito nila nakita ang mabilis na pagdating ng nasa 100 mga imahe. Nakasuot ang mga ito ng kulay berdeng mga robe habang nilalabas. Ang aura nilang tila nagmula sa langit. Isang imaheng nakasuot ng kulay puting dress na nagpakita sa hubog ng kanyang katawan ang namuno sa grupong ito. Ito ay walang iba kundi si Deborah at ang Hidden Hero Sect. Dumating na ang Hidden Hero Sect. Hindi na napigilan pa ng lahat ang kanilang emosyon habang nagliliwanag ang mukha nilang puno ng pag-asa. Ang taong nagtayo ng Hidden Hero Sect ay isa sa saling lahi ni Yellow Emperor at ang naging layunin ng sektang ito ay ang pakikipaglaban sa Godly Region. Kaya naiba ang kanilang kakayahan kaysa sa mga sektang itinayo sa Nine Mainlands. May kakayahan ang Hidden Hero Sect na pantayan ang mga sundalo ng Godly Region kaya siguradong mayroong tiyansa ang mga ito na labanan ang mga sundalo ng Fiend na sumugod sa pamilya Carter. Ano ang nangyayari? Napaangat sa sobrang gulat ang katawan ni Deborah nang makita niya ang eksena sa kanyang harapan. Nagmukhang galing sa impyerno ang mga miyembro ng pamilya Carter, habang nakahandusay naman sa sarili nilang dugo ang napakaraming mga bangkay na nagpapula ng husto sa lupa. Namutla naman si Chester, habang Pyle na nakahandusay sa lupa, habang wala namang malay si Dax D. Kalayuan sa kanila, nagpakita naman ng nanghihinang mga itsura sina Ivan at Shannon na kasama ng mga miyembro ng pamilya Carter na nagpakita rin ng ganitong itsura. Mabuti na lang at nakarating siya sa tamang oras. Napabuntong hininga naman ang galit na si Deborah nang maisip niya ito. Ano, dito na napatingin si Yuda nang maramdaman niya ang presensya ni Deborah. Napakaganda naman ng babaeng ito. Tiningnan ni Yuda si Deborah mula ulo hanggang paa. Masyadong nagliliwanag ang kagandahan nito na parang isang diwatang bumaba mula sa langit. Pero mas naging kapansin-pansin para kanya ang aurang nilabas ni Deborah na nahaluan na ng teknik na sinasanay nito ngayon. Anong klase ng espesyal na kapangyarihan ito? Para bang nangkwentro niya na ang aurang ito. Noon, dito na nagising sa katotohanan si Yuda. Tumitig siya ng maigi kay Deborah habang nagtatanong ng kapansin-pansin ang lakas na tinatanglay mo iha. Isa ka ba sa saling lahi ni Yellow Emperor? Bilang isa sa 12 na mga Fiend Martyr, nagawa ng makipagkita ni Yuda kay Yellow Emperor ng ilang beses noon, kaya naging pamilyar na para sa kanya ang aurang lumalabas ngayon sa katawan ni Deborah. Hindi, ibinuko naman ni Deborah ang kanyang bibig para magsalita gamit ang mahinang tono ng kanyang boses. Panipi, sinuwerte lang akong maging sect master ng Hidden Hero Sect. Itinayo ng saling lahi ni Yellow Emperor ang sektang ito, at pagkatapos ay agad namang nagtanong si Deborah, at sino ka naman? Bakit mo inaatake ang mga Carter? Hindi na napigilan pa ni Deborah ang kanyang galit nang makita niya ang sitwasyon ngayon ni Chester at ng iba pang mga miyembro ng pamilya Carter. Isa ako sa 12 Fiend Martyrs na natiling arrogant ang itsura ni Yuda habang sinasabi na matagal nang lumalaban si Yellow Emperor sa Godly Region. Ganito rin ang kasalukuyang nangyayari sa pagitan ng Godly Region at ng buong lahi ng mga Fiend, at ngayong mga saling lahi ni Yellow Emperor ang nagtayo sa Hidden Hero Sect. Nangangahulugan lang ito na magkakampi tayong dalawa. Nandito ako para pabagsakin si Daryl, kaya hinihiling ko na sana ay huwag kang manggialam sa aking ginagawa. Hindi na nagawa pang gumalang ni Yuda kay Deborah, pero masyado pa ring malakas ang Hidden Hero Sect para labanan ang Godly Region, kaya magagawa rin ng mga itong labanan ang buong lahi ng mga Fiend. Nandito siya para pabagsakin si Daryl. Agad na bumagsak dito ang mukha ni Deborah. Hinding-hindi ka hahayaang
magtagumpay ng Hidden Hero Sect. Kung nagpunta ka rito para kay Daryl, dito na ikan-away ni Deborah ang kanyang mga kamay habang sinasabi na, sundin ninyo ang aking utos mga miyembro ng Hidden Hero Sect. Tulungan ninyo ang mga miyembro ng Pamilya Carter. Masusunod po, Sect Master. Agad na sumabog ang enerhiya ng mga miyembro ng Hidden Hero Sect. Habang naririnig ang mga salitang iyon sa ere, dito na nila sinimulang makipaglaban sa mga sundalo ng Fiend. Naghahanap ka talaga ng gulo. Hindi na naitago pa ni Yuda ang kanyang galit habang nakatitig na. Sinasabi kay Deborah na, hindi mo alam kung sino ang kinakalaban mo. Pagbibigyan kita ngayong gusto mo na palang mamatay. Dito na gumalaw si Yuda para sumugod papunta sa direksyon ni Deborah. 2. B. Continued.